we say Jesus, Jesus, Jesus. One more time. Say Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, God. Oh, we receive the double portion of your presence in this place. We have a new song for you. Come on. Clap your hands for Jesus. We have been anointed, chosen, and favored. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly gave us your love. Come on, lift your hands for Jesus. Sending your one and only Son. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Jesus, you're my treasure. Yeah, you're my double portion. Everybody clap your hands. Chosen and favored. Come on, declare it. We can do amazing wonders and great things through Christ our God. You lavishly. Going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow him, and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow him, and there's no more turning back. And may I request everyone to remain standing. Sorry po. Hallelujah. Where's my clicker here? Ayun. Ayan, hallelujah. Ngayong hapon po ay we are doing the Communion Sunday, no?
once a month we do this. Lahat po ba ay may mga elements na? Ito po. Yan. Ayan po. Meron na po ba lahat? Ayan. So, gusto ko lang i-remind ang bawat isa na what is it that we are doing. No? Ito ay communion. Ano? Ito inutos sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya naman sa ating mga dating pananampalataya, ay isa rin ito sa ating mga ginagawa. No? Ang primary purpose nito ay makiisa sa Panginoon. Communion, makiisa, no? Sa Panginoon at alalahanin, no? Ang kanyang dakilang sakripisyo na ginawa sa cross ng Kalbaryo. So, yun ang basic na ating i-remind sa ating sarili na ginagawa natin ito na may purpose. No? That's the purpose. At gawin din natin ito with seriousness. No? Kasi ito po ay isang gawain na iniwan sa atin ng Diyos. Sabi pa nga, no, doon sa sulat ni Pablo, ay dapat maging karapat-dapat tayo, no, sa participate sa hapagkainan ng Panginoon by asking Him to forgive our sins and cleanse us with all our unrighteousness before we participate. No? Kaya I will be giving you a minute probably, no, to ask God, no, na gawin niya tayong karapat-dapat sa gawain ito. Ayan po, you can have your 1 minute. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos. Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which will be given up for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay natin kainin ang tinapay. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. Allow me to pray for you. Lord, maraming salamat for allowing us to partake of your flesh and blood, represented, Panginoon, by the elements we just taken, O God. At maraming salamat din, Panginoon, na sa pamamagitan nito, O God, ay patuloy namin naalala na we are your children, Panginoon. Patuloy namin naalala na mahal niyo po kami, Panginoon. Patuloy namin naalala, Panginoon, ang dakilang sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At maraming salamat din na ito po ay isang katunayan, Panginoon, na gusto mo kaming makaniig araw-araw, minuminuto ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat for the relationship, Panginoon, na patuloy na pinapatibay, O God, ng sakramentong ito, O Diyos. Maraming salamat at maging sa aming pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita. O Lord, katulad ng sinabi mo, O Diyos, tunay na mga salita mo ay lampara sa aming mga paa, Panginoon, at ilaw sa aming mga daan, Panginoon. Tunay na patuloy na ito maging totoo sa aming mga buhay, O God. And I pray, Lord, that you continue to speak out, Panginoon, through your words, O God, and reveal yourself to us today, Panginoon. At akin pong hiling, Panginoon, that you change heart, Panginoon, you transform lives, Panginoon. At inyong pong i-prepare ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong sasabihin sa hapong ito, Panginoon, upang
ang mga butil, Panginoon, na mga salita na ito, Panginoon, ay hindi lamang manatiling butil, kung hindi ito ay lalago, Panginoon, magkaroon ng bunga, Panginoon, at magkaroon ng pakinabang sa aming mga buhay para na rin sa iyong glory, O God. Maraming salamat, O Lord. Ito ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. All will say, Amen. Sige po, pwede na po tayong umaupo. Wow. Ayan, no? Pwede ba pakisabi sa katabi mo, ako'y nagagalak na ika'y naririto. Ayan. Amen. No? Dagdagan natin yan. I love you with the love of the Lord. 1, 2, 3, go! Ayan. Ayan. Ang saya naman, makita natin ang bawat isa na nakangiti. Amen? Dahil nandito tayo sa sanctuaryo ng Panginoon, lagi kong sinasabi na this is your home. No, pag tayo po ay gusto nating magpahinga sa Panginoon, gusto nating magsumbong sa Panginoon, no? Gusto nating maranasan ang Panginoon, no? This is the right place. This is His temple. At ito po ang COG Gentry. No? Malapit lang po dito sa ating pamayanan and maraming salamat na patuloy ang ating pagdalo sa gawaing katulad nito. No, let me start and I want to begin my sermon with a story. Actually, ito yung ating topic, no? A Bible story na atin pong narinig na at pinag-aaralan time and again. No? Sino dito yung mga Sunday schoolers? Mga product ng Sunday school. Ako po ay product ng Sunday school. Wala po ba? Ako lang po ba? Ayan po. No? Lagi natin itong nagiging lesson. No? The story of Jonah. Ayan. Istorya ni Jonas. No? Ang malala natin, siyempre, it is a story of a man and a big fish. Yun lang po yung ating sobrang naalala. Pero the story of Jonah is not only a story of a man and a big fish. No, ito po ay istorya ng relasyon ng Panginoon sa kanyang mga anak. No? And it's so powerful na ito po rin po ay istorya ng disobedience, no, to obedience, the story about running away to surrender, and the giving of second chances. Gusto natin yan, no, na tayo po'y mabigyan lagi ng Panginoon ng pangalawa at napakaraming pagkakataon. Our God is not only a God of second chances, but many chances. Ganon tayo kamahal ng Diyos. No, but aside from that, no, moreover, no, today ay gusto kong magamit yung istorya na to, no, para i-express pa na ang ating Panginoon is unstoppable. Sabi nga natin, unstoppable. Yan. Hindi siya mapipigilan. Tuloy-tuloy lang. Hindi mahadlangan. O anong hindi mahadlangan sa Panginoon? Yung kanyang pagmamahal at ang kanyang walang hanggang biyaya. No? Now, God's love and grace is unstoppable. And we will be using the book of Jonah to prove na ang Panginoon ay hindi tumitigil sa kanyang pagmamahal at sa kanyang pagbibigay ng pagkakataon sa bawat isa na magbago. No? At bumalik loob sa kanya. It is actually a story about God's continuous pursuit, no? Or paghahanap sa atin, no, na anak, balik ka na sa piling ko, no? Or pag tayo po ay lumalayo konti sa kanya, gusto ng Diyos na ay lagi kang malapit sa kanya. And this story will tell us na hindi lang isang tao yung kanyang ginagawa. He deals with us individually, but He also deals with some kind of a people, a race. No, kasi ang
gustong i-pursue dito ng ating Panginoon is not only Jonah, but actually the people of Nineveh. No, yan po yung kanyang istorya. Okay? So, that's the title, Unstoppable God. And this is about Jonah. Sino ba si Jonah? No, kilala niyo ba si Jonas? Siya ay isang propeta. Sabihin nga natin, propeta. Yan, no? Si Jonas ay isang propeta. In the first chapter and the first verse of the book, ito po ang sinabi ng Panginoon, the Lord gave this message to Jonah, son of Amittai. So, ibig sabihin, messenger siya. Propeta siya ng ating Panginoon. In my research, no, Jonah was a prophet from the northern kingdom of Israel. No, at siya rin po ay he lived during the reign of Jeroboam II. No, at ang nakagri na yan, no, sa 2 Kings 14:25 is one of his prophecy. No? Ang pangalawa, siyempre, yung sa kanya mismong aklat, no, ang Jonas. No, pero dito ay ginamit siya ng Panginoon para sabihin sa Israel, no, sa people of God, that He will restore the borders of Israel from entrance of Hamath to the Sea of Araba, according to the word of the Lord, the God of Israel, which spoke by His servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who was from Gath-Hepher. So yung Gath-Hepher is actually a city, no, a lugar na malapit doon sa northern portion of Israel. No, particularly, no, si Jonas ay lahi ng Zebulun, no, one of the 12 tribes of Israel. So siya po pala ay propeta, no? At dito ginamit siya ng Panginoon para sabihin sa mga Israelita na kahit na sila ay nagkakasala, no, na kahit na sila ay nagkukulang sa Panginoon, no? Kasi nga during that time, no, the reign of Jeroboam ay punong-puno pa rin ng mga Baal worship, no, idol worship. No, alam ko ang tatay niya niyan ay nagtatag ng panibagong relihiyon, no, na siya na rin ang nagtatalaga ng mga priests, na some of them are not even part of the Levites tribe. No, alam natin na pag ikaw naghirang ng priest, dapat ito ay galing sa mga Levita. Pero kung sino-sino na lang ang nilalagay niya. No? Kaya nga, God was not pleased with the reign of King Jeroboam. And yet, kahit hindi siya na-pleased, ay ginamit niya pa rin si Jonas para sabihin sa kanya, no? O sabihin sa kanila na nandyan siya at He is for them. No? Ganun ang Diyos eh. Hindi siya tumitigil sa kanyang kabutihan kahit na minsan sa ating mga buhay, tayo ay hindi tapat. No? Hindi titigil ang Panginoon, no, sa kanyang pagmamahal at sa kanyang biyaya dahil tayo ay hindi tapat. Amen? No? He is unstoppable. Sabihin nga natin, unstoppable. Yan, no? Siya po ay unstoppable. No, so, anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa message na ito na pinaparating niya kay Jonas sa Nineveh? No, he was called by God to deliver a message to the great city of Nineveh. At iyan po ay matatagpuan natin sa 2, no? Sa Jonah 1 verse 2. No? At ito po ay naging disobedience ni Jonas. No? In verse 2 ng Jonas 1, sabi diyan, "Arise and go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness has come up before me." Wow! No, so, ang gusto pala ng Panginoon ay bigyan ng warning ni Jonas ang sin city na ito, ang wicked city na ito, ang Nineveh.
Now, alam nyo, Nineveh is actually the capital of Assyria, now, which was, during the time, a powerful nation. No? Pero hindi lang siya powerful No? Known siya sa mga brutalities na ginagawa nila sa kanilang mga bihag pag sila po ay nananakop ng mga bansa. No? Kinakatakutan sila. No? Sila po, according nga sa kay Nahum, which I will be describing later, ay sila po ay bansa ng mga sinungaling. No? But I am actually going ahead of my sermon. So, siya po ay inutusan ng Panginoon to go to Nineveh. But instead of going there, in verse 3, ito yung ginawa ni Jonas. Jonah, instead of obeying, fled in the opposite direction toward Tarshish. In verse 3, sabi dyan, but Jonah rose up to flee to Tarshish from the presence of the Lord. Tumakas siya. Tumakas siya sa Panginoon as if kaya niyang takasan ang Diyos. Siyempre, hindi natin kayang takasan ang Diyos. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. And so he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. Nakaka-relate ba tayo? Minsan ba sa ating buhay ay tumakas na tayo sa Panginoon? Amen? Minsan, pag tayo minsan nagtatampo sa Panginoon, ay hindi mo na ako ganito. Lord, hindi mo na kita bate. Di ba? Meron tayong mga ganyan in our spiritual journey, ay hindi maiwasan bilang tao na tayo rin, in some ways, has run away from the Lord. And my prayer for tonight or this afternoon ay if we found ourselves running away from the Lord, ang aking po panalangin ay bumalik tayo sa Panginoon. Amen? Sige, palakpakan po naman natin ang Diyos. Hallelujah. Yeah. Kumbaga, ito yung illustration ng inutusan ng Panginoon ang ating character na si Jonah na pumunta sa Nineveh. Instead of going to the right side, siya po ay pumunta to the other side. Alam mo yun, dito ka pinapupunta ng Panginoon, pero doon ka pumunta, tigas ng ulo mo, di ba? At times, ganyan po tayo. I don't know kung ano yung motivation ni Jonah, but I could only surmise. Mamaya ay tingnan natin or ipapakita ko sa kanyo kung bakit ayaw na ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Pero nang siya po ay tumakas, alam naman po natin na this act of disobedience sets the stage for dramatic events to follow. So nangyari ay hinabol siya ng Panginoon. What do I mean with hinabol siya ng Panginoon? Hinabol siya ng bagyo, ng sinasakyan niya. Ginamit ng Panginoon ang bagyo para maramdaman ni Jonas na ang Panginoon ay hindi siya hahayaang tumakas. Amen? Napakabuti ng Diyos, right? Hindi niya hinahayaan na tayo po'y maligaw ng landas. Amen? Kaya minsan, we feel like, ano ba to si Lord, But parang gustong-gusto niyang kontrolin ang buhay natin. Pero, yun naman talaga ang nararapat. Kasi pag tayo lang nag-control na ating buhay, laging palpak. Lagi tayong, lagi tayong napapariwara kung tayo lang po ang masunod sa ating mga buhay. Buti na lang ay may Diyos tayo who cares for us, who is unstoppable in loving us and giving us His grace. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So what happened was, binagyo sila, nang sila po ay nasa dagat na. At siyempre, ay yung mga tao na kasama ni Jonas ay nagtaka, naapektuhan sila, siyempre. Tama po ba? Na bigla na lang may sumulpot na
bagyo, no? Although expected naman 'yun. Tama ba? Na pag tayo po ay lumayag sa dagat, pwede talaga magkaroon. But what is rare, no, ay ang kahit na dinischarge na nila, no, ng lahat ng kanilang mga dala-dalang mabibigat, no, ganoon naman siguro maraming seafarers dito, no, na kung pwede ang dahilan ng pwedeng para makaligtas tayo sa mga ganong mga sakuna ay pwedeng kailangan magaan yung ating dala-dala. No? Kaya ang ginawa nila ay tinapon nila yung mga iba nilang karga sa dagat. Pero hindi pa rin tumigil, no, ang bagyo na kanilang naranasan. So what they did was to cast a lot. No? Nagbunutan. Sino ba talaga yung dahilan kung bakit tayo po ay nasasadlak sa ganitong sitwasyon? Siyempre, the lot was on Jonah. No, nabunot niya ang kung katulad ng ating po pagkakaslat, di ba, ang ginagawa natin ay tayo po ay nagkakaroon ng mga stick minsan, no? Ginagawa natin. Tapos ang pinakamababa, ito po ang taya. Parang ganyan, ano? Ganun po pag nagkaslat tayo. At ito po ay napunta kay Jonas. Pero hindi nagtagal, umamin na rin kaagad itong si Jonas na ako, I am the cause kung bakit tayo po ay nagkakaganito. And he volunteered even himself, no, para siya po ay itapon sa dagat. Itapon niyo na ako sa dagat, no, para kayo po ay makaligtas. Pero at some point ay sinubukan pa rin nila na pumunta sa land, no, pero hindi talaga kinaya. Kaya itinapon na nila si Jonas sa dagat. Nasusundan niyo ba yung kwento? No? Tinapon si Jonas sa dagat. No, kung kayo kaya si Jonas, anong maramdaman nyo pag kayo po ay tinapon sa dagat? Di ba? Parang it's a hopeless situation. No? Pero even in our darkest moment, na God could be there. No? Or is always there, actually. No? So ang ginawa ng Panginoon, no, ay nagpadala siya ng isang malaking isda. No? Siyempre, siguro nakita ni Jonas yun, ay para sa kanya ay baka ito na naman, nagpadala pa ng malaking isda, di maano ako, no? Magiging almusal ata ako nito. No? Pero sometimes when we see something that's happening to us as a form of punishment from the Lord, at times, ang forma niya ay hindi ganon. No? Kahit it looks like it is some sort of a problem, no, pero ito pala ay proteksyon o solusyon ng Panginoon sa ating mga problema. Ganun ang nangyari nung pinadala ng Panginoon ang isda. No? Hindi siya kinain, nilulon. No, iba yung kinain sa paglulon. No? So Jonas was on the belly of the big fish for 3 nights and 3 days. No? At doon, na-realize niya na kailangan niya ang Diyos. Ganun naman tayo, no? Pag nakaranas tayo ng pagsubok, no? Pag tayo po ay nasa pinakailalim na ng pusod ng pagsubok, doon pa lang tayo sumusuko. No? Minsan ang tigas ng ating ulo. No? At salamat na lang na sabi ng Panginoon, kahit kayo po ay hindi faithful, I will remain faithful. Ganun ang Diyos na sinasamba mo, kapatid. Kaya palakpakan mo ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Hallelujah. So he was there for 3 days and 3 nights. No, siyempre he prayed, no, at narinig siyempre ng Panginoon na mahabagin ang kanyang mga panalangin. At siyempre inutusan niya yung isda. Pwede niya ba gawin yun? Yes, he did. No? Naalala ko yung sila Pedro ay walang mahuling isda, no? Na they go around the lake, no, for almost all the night, no, pero wala silang nahuli. Pero when they meet Jesus, no, and sinabi ng Panginoon na ilaglag nyo ang inyong lambat,
Aba, lahat ng isda ay pumunta doon sa lambat nila Pedro. So the God that we actually worship is a God of nature. He is the one who created everything. Amen? Kaya pag tayo po ay nagsastruggle, anuman kalaki ito, dapat hindi tayo nababahala. Kasi may Diyos tayo na mag-provide at i-rescue tayo sa lahat ng ating mga kinakasadlakan na akala natin minsan ay wala ng pag-asa. But in God, there is always hope. Amen po ba? Amen. So, bakit nga ba itong si Jonas ay ayaw talaga pumunta sa Nineveh? No, na he has to disobey God, no? At even risk his life, no? Para lang hindi makapunta doon. Ano bang klaseng city ito? In Nahum, sabi ko nga, ay dinescribe ang yung city na ito bilang isang city na sinungaling, no? Mamamatay tao. No, sa mas mababa pang ang portion in verse 3, sabi diyan, di mabilang ang mga patay, sa mga ito'y natatalisod ang mga nagdaraan. Ganun ka brutal ang Nineveh, ng mga Assyrians, ang mga tao dito. Now, they are known for, sa Tagalog, yung binabalatan nila, yung kanilang mga nahuhuli na mga kaaway, binabalatan nila ng buhay. No? Binabalatan nila ng buhay, china-chop-chop nila, they are mutilating, pinupugutan ng ulo, ganun sila kabrutal. Kaya naman itong si Jonas, maintindihan mo rin, no? Kung siya po ay mayroong galit, no, sa bansang ito. But you know, ang mga tao, logic would tell us, no, but God is different. Siyempre, iba yung panukala ng ating Panginoon. Sabi niya nga, if you only love those who are lovable, di pareho ka pa rin ng mga taong nasa mundo. No? Sabi niya yan sa kanyang sermon in the Mount. No? Kailangan we love and we care beyond what this world is doing. Amen? No, kasi tayo po ay mga Kristiyano. Amen po ba? No, ang hirap, no, minsan sabihin ng Panginoon, love your enemies. Parang ganyan ang gusto niya mangyari kay Jonas eh. 'Di ba? 'Di ba? Kung kayo'y tatanungin ko, no, can you imagine being asked to go to your worst enemy's home and give them a message that might save them? No? Kaya niyo bang pumunta sa iyong mga kaaway, mga kapitbahay na hindi ka binabati, no, na walang nakita sa iyo kundi yung inyong kamalian, no? Pupunta ka doon at sabihin mo na God loves you, di ba? Na parang hirap, di ba? Kaya nga minsan pag may mga nangyayari sa kanilang hindi maganda, parang nasasabi pa natin na deserve niya naman siguro 'yan, di ba? Ganun ba tayo mag-treat, no, sa mga taong we feel ay malulupit, no? Alam mo, that's not how God wants us to do. No? Bilang Kristiyano, even yung pinaka-worst of sinners, dapat alam natin na pwedeng magkaroon ng chance, pwedeng baguhin ng Panginoon. Ito yung sinabi ni Pablo, sabi niya, I am worst of the sinners. Pero look at Paul. Siya ang ginamit ng Panginoon upang ipahayag yung kanyang kaligtasan, no, sa napakaraming mga tao. No? So, hindi mo pwedeng sabihin na yung taong ito ay talagang wala siyang trabaho eh. No? Wala siyang trabaho. Ikaw ay may trabaho. No? Tamad ka kasi. Diba? Hindi ganun kasimple yun. Hindi ganun kasimple yun. Lahat tayo ay we only stand, no, in the presence of God because of grace. Because of grace. Apart from Him, we are nothing. Kaya dapat hindi tayo nagmamalaki. No? And dapat ay ma-change na yung ating pananaw na, for example, ay yung nasa mga piitan, yung mga taong nahusgahan na ng mundo. No? But if you actually go to the jail, no, ay
magugulat ka that some of them ay talagang walang kasalanan. No, they are just victims of circumstances. No, kaya nga, ang isang Kristiyano ay hindi para maghukom. Ang isang tao ay hindi para mag-judge. No, marami ba ditong mga hindi pa kilala, ginajudge na. No? Nakita mo lang sa Facebook, naku, ginudge mo na kaagad. No? Hindi dapat. No? God is gracious. Lagi nating isipin na hindi yan ang pagtingin ng Panginoon sa mga taong yan. No? Actually, Jesus died, no? And came to this place, no, na kung saan tayo nakatira for the sinners. For the sinners. No? Sabi sa Romans 3:10, no, lahat tayo ay makasalanan. Wala ni isang matuwid. No? Kaya hindi pwede sabihin mo na ako mas righteous ako kaysa kanya. No? All of us actually fall short of the glory of God. Yan din po ang sinasabi sa Ecclesiastes 7 verse 20. No, the same, na tayo po ay kulang. Therefore, kailangan natin ng Diyos. Amen? Kailangan natin ang walang hanggang habag, ang sukdulang biyaya ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Alam niyo po, kahit na nagkasala na si Jonas, binigyan pa rin siya ng panibagong chance ng ating Panginoon. After he prayed, ay iniluwa siya. No? Yung isda inutusan ng Panginoon to vomit. No? Jonas, right in a place na dapat siya nandoon. Now, in verse 1 to 5, chapter 3, the word of the Lord came to Jonah the second time. No? Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed, and the word of the Lord went to Nineveh. Wow! No? So, pag tayo pala ay sumunod sa Panginoon, may maliligtas. Wow! Ano? Sabihin mo, may maliligtas. Yan, may maliligtas. Kasi kung hindi sumunod si Jonas, no, hindi maliligtas ang Nineveh. No, actually, no, sabi diyan, ang Nineveh daw ay super large, no, and actually doon sa chapter 4, makita natin doon na ang population nito is 120,000. 120,000 people na sinigurado ni Jonas na kanyang warningan na magsisi ng kanilang mga kasalanan. Kasi kung hindi, no, after 40 days, i-destroy ng Panginoon ang kanilang lugar. So siyempre, nung malaman ito ng hari, no, nag-proclaim siya, nag-declare siya that all of them, no, from greatest to the least, put on sackcloth. No, yung pag sila po ay nag-aayuno, pag sila po ay nagsisisi, naglalagay sila ng tabon sa kanilang ulo, no? Para tanda na sila po ay nagsisisi ng kanilang kasalanan. And because of this, no, because of the obedience of one man, no, na si Jonas, ay naligtas ang isang bayan, ang isang syudad, no, na sinasabi nating Nineveh, no? They have been favored by the Lord. They are a city na parang kung tao lang, no, ang magki-care katulad ni Jonas, ay walang kapag-asa. But because God is the one who cares, nagkaroon ng transformation sa syudad na yon. At in verse 10, no, sabi ng Panginoon doon, when God saw what they did and how they turned from their evil ways, He relented. Hindi niya na tinuloy. And did not bring on them the destruction He had threatened. So pag tayo pala ay nagsisi ng ating kasalanan, God relents. Amen? Ito yung dapat nakatakda para sa iyo, pero dahil nagsisi ka ng iyong kasalanan, ang Panginoon, instead of giving you punishment,
no, siya po ay binigyan ka pa niya ng blessing. So Nineveh repented and God relented. Amen? So, I have here 4 quick points that I have gotten from the story. Powerful messages. Number 1, no matter how far we run, we cannot escape from God's presence. Amen? No? Hindi mo pwedeng takasan ang presensya ng Panginoon. Or, if God has called you to something, no? Siguraduhin ng Panginoon na babalikan mo yon, no? Alam niyo, naranasan ko ito eh. Ako po ay tinawag ng Panginoon in my early age, no? Actually, after college, no, naramdaman ko na ang tinig ng Panginoon, and He's calling me to serve Him in the ministry, in the pulpit ministry. Pero sabi ko, I don't deserve it. Ang dumi-dumi ng buhay ko. No, ayusin ko muna yung buhay ko. Little did I know na ang Panginoon ay hindi naman siya gumagamit ng qualified people. No? Ang ginagawa ng Panginoon, He used people and qualifies them. Amen? Yun ang ginagawa niya. You know? Kasi kung aantayin na tayo na maging worthy sa Panginoon, ay wala talagang worthy. You know? Kasi nga, sabi ng Panginoon, ay lahat tayo ay kulang. Kulang. Kaya, don't wait na maging maayos kasi ito po ay hindi talaga maayos. Amen po ba? No? No one can escape from God's presence. Kahit magtago ka pa sa kwarto mo, kahit patayin mo pa yung ilaw mo, no? Nakikita ng Diyos ang lahat-lahat ng ginagawa natin. Amen. No one can hide from the presence of God. Amen. Tandaan po natin 'yan. As we are exhorting the Word of God right now, He is here. God is here. Amen. God is here. Where His Word is being exhorted, no, His presence becomes evident. No? Kung saan pinoproclaim ang kanyang mga salita, no, at siya po ay pinaparangalan, nandun siya. No? Nandun siya. Pag tayo po ay nananalangin sama-sama, no, tiyak ako na nandun ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya, even sabi nga, dun sa Hebrews 4:12, no, ang salita ng Diyos ay hindi ka makakatakas. Ano? The Word of God is actually represent the God Himself. Ano? Yung Word of God. No? At sinabi doon, ang Word of God is sharper than any double-edged sword. At it can penetrate, no, to our dividing souls, even to our bones, the inner bones and marrows, no, nakakapasok. No? Kaya, it can even judge the thoughts and attitudes of our hearts. Kaya alam ng Diyos ngayon ang iniisip mo, kapatid. Alam ng Diyos kung ano nasa puso mo ngayon. And you cannot escape from it. Now, sabi ni David, where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to the heaven, and you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea, now in the case of Jonah, if I go all the way to Tarshish, you are there. Even there, your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. Hindi tayo nakakatakas sa pagmamahal at biyaya ng Panginoon. Amen? Actually, this is an advantage to us. Hello? No? Na kailanman, assured tayo, no? Pag tayo po ay anak ng Diyos, na palaging dadalhin tayo ng Diyos sa tamang landas. Ibabalik niya tayo sa tamang landas, sa tamang daan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Secondly, no matter how hopeless our situation is, God saves us.
No? I don't know kung ano yung mga nararanasan nyo ngayon. You feel like it is already hopeless. No? Pero, no, ang Panginoon ay siyang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Actually, He is our ever-present help. Sabi sa 46 ng Psalms, no? He is our refuge, di ba? And our ever-present help in times of trouble. Ano? Memory verse natin yan, Psalms 46:1. Tama po ba? Ano? Naalala ko tuloy yung ginawa ng Panginoon nung ang mga Israelita ay parang na sila na checkmate, no? Nandun sila sa bank ng Red Sea, tapos sa gilid mountains. Tapos sa kabila nila parating ang mga Ehipsyo. No, parang sabi nga nila kay Moses, dinala mo ba kami dito upang mamatay? No, but God told them in Exodus 14 verse 13, do not fear. Do not be afraid because I will fight for you. No, just watch the salvation of the Lord today. No, sabi niya, nakikita nyo ngayon, ang mga Ehipsyo na yan, no, afterwards, they are no more. Sabi ng Panginoon. At ginawa niya nga. Hinati niya yung dagat na pula and let His people pass. Pero turn na ng mga humahabol, sinara na ng Panginoon ang dagat na pula. At lahat sila, they all perish. Amen? All the enemies of God will perish. Amen? At ang kanyang mga anak, katulad natin, tiyak ako ay kanyang ililigtas. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Yes? No, in Jonah 1:17, the Lord appointed a great fish. Inutusan niya, ikaw, punta ka doon. Iligtas mo yan si Jonas. No? Ang galing ng Panginoon. No? Inutusan niya lang yung mga fish to swallow up Jonah. Hindi kinain. No? And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. At times, God uses difficult situation para magising tayo. Amen po ba? Para magising tayo na kailangan pala natin ang Diyos. In the case of Jonah, he needs to be in the belly for 3 days and 3 nights for him to realize that he needs God. No? Kailangan pa ba natin yon? Kailangan pa ba natin minsan makaranas ng hindi maganda sa tingin ng mundo? No? Kasi sa tingin ng Diyos, lahat ng nangyayari sa atin, no, ay para sa ating kapakanan. Sabi niya yan sa Romans 8:28, no? All things works for the good of those who loves Him. Right? Pero dito kitang-kita natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. And even in our darkest moment, God can give us hope. Amen? God can give us light. Amen? Kung tayo po ngayon ay feeling natin, we are traversing a dark tunnel, no? God will let you see, no? At the end of the tunnel, there is light. Amen? At ang light na yon ay nanggaling sa ating Panginoon. Ang pag-asa na yon ay hindi kailanman, no, ipagkakait sa atin ng Panginoon. No, tayo yung mga nilalang, no, na dapat the most hopeful person in the world. Kasi ang hope natin ay nakaangkla sa ating pagtitiwala, sa ating faith. Amen po ba? And our faith says, we have a God, no, who can provide us everything, who can rescue us even in our darkest moment. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya naman, nagbago ang pananaw ni Jonas. Sabi niya, in my distress, I called to God, and He answered me. Actually, in verse 9, no, kapag binasa natin ang verse 9, no, sabi niya doon sa verse 9, no, sabi niya, but
Sa verse 9, ang sinasabi doon, ang aking Panginoon, no, ang magiging source ng aking kaligtasan. Di ba? Nung nagkinilala niya ng Diyos na siyang only source of His salvation. No, ganun po tayo pag nilagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon, tumitino naman ang ating pag-iisip, di ba? No, nga pala, ang Diyos lang ang aking pag-asa. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos. Thirdly, no matter how much we screwed up, God can forgive us and use us again. No? Minsan kasi pag nagkakamali tayo, we feel like we are not worthy of God anymore. Ganun po tayo. No? Guilty tayo. Kasi yun po ang sinasabi sa atin ng kalaban. Amen? Satan is always an accuser. Ganun siya. No? Pag may konti kang mali, naku, nagkamali ka naman. Hindi ka naman talaga totoong anak ng Diyos. Ganun na sabihin niya. Kasi kung anak ka ng Diyos, dapat hindi mo na ginagawa yun. Amen po ba? Nakita mo, wala kang appetite na makinig ng salita ng Diyos, talagang hindi ka anak ng Diyos. Yun ang sabihin ni Satanas. Pero these are all lies. Kasi sabi nga ng Panginoon doon sa Juan, no, basta nakikinig tayo sa Kanya at sumusunod, no one can snatch us from His hands. No? Hinahawakan tayo ng Panginoon. At this moment, God is holding us. Amen? At hindi tayo kayang agawin ng dyablo sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Yes! No? Even the men of God in the Bible commit sin. No? They commit sin. No? Nagkakamali sila, tao lang po tayo, mga kapatid. No? Yes, nalulungkot tayo because we have the Holy Spirit in us pag nagkakamali tayo. Di wag na tayo magkamali para hindi malungkot ang Holy Spirit sa ating puso, no? Which is the seat of the Holy Spirit. So si David ay nagkaroon ng parang adultery, tama po ba? Nagkamali siya. Pero in the end, no, sabi ng Diyos, inonor siya, David is a man after God's own heart. Doon sa Acts, no, sinabi ng Panginoon na natuwa siya kay David. No, kasi minsan pag may kasalanan tayo, huwag tayo tumigil doon sa ating kasalanan. Kasi sabi rin ng Romans 8, no, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit kasalanan, kahit kamatayan, no, kahit kadiliman, no, kahit ano pa, nothing can separate us from His unstoppable love. Amen! Ano, mahal na mahal ka ng Panginoon, kapatid. Make no mistake of that. Palakpakan mo po siya. Amen? Na-deliver ng Panginoon si Jonas. It was a miraculous release which symbolizes God's forgiveness. And then, of course, yan na po yung pangalawang utos. And lastly, no matter how hated or wicked people are, God still loves them. Now, ito yung gusto kong ma-embed sa ating mga puso and baunin natin tonight. Na huwag tayong basta na lang maghusga sa tao. Ano? How do we treat people na mas mababa sa atin ang kalagayan? Kasi deserve mo yan eh. Hindi kasi nag-aral. Wow. Remember that everything we have is a grace of God. Kaya nandyan ka dahil hindi magaling ka, kundi biyaya ng Panginoon ito sa iyo. Amen? Dahil, bakit ka nasa tuktok? Bakit ka ngayon hindi nagkukulang? Hindi yan dahil sa iyo. Dahil yan sa Panginoon na sinasamba mo. No? Huwag mo sabihin na dahil mas magaling ka doon sa tao. No? Ang sabihin mo, tutulungan mo po siya na maranasan ang biyaya ng Panginoon by introducing Jesus to him or her. Ano bang pagtingin natin sa mga taong nasa kulungan? Ano bang pagtingin natin sa mga tao na
sometimes nagagamit yung kanilang katawan para kumita. No? Sa mga taong, mga addict, no? Punong-puno ng bisyo. No? Pag nagkasakit, anong sabi? Deserve mo po yan eh. Diba? No. You have to take your role para matulungan mo po sila na makilala ang Panginoon instead of condemning them. Instead of condemning them. Yun po ang ginawa ng Panginoon sa Nineveh. Instead of condemning them, just like Jonah, God allowed them to experience His unstoppable mercy and grace. Anong naranasan nila yon? Sila po ay nabuhay muli. Sila po ay naligtas at nagkaroon ng buhay na kasiyasiya at ganap. Kaya hanggang ngayon yung name na Nineveh ay atin pong itong nakikita. No? Why? Because of the obedience of one man. No? And of course, because of the unstoppable mercy and grace of God to people who can be considered worst of sinners. Amen? No? Palakpakan po ng Diyos na ang Diyos natin na sinasamba. Ito po ay sagot ng Panginoon doon sa mga reklamo ni Jonas. By the way, sa chapter 4, no, ay maganda na sana ang kalagayan ni Jonas. No? Pero sa chapter 4, ay nagkaroon na naman siya bumalik na naman siya doon sa kanyang complaining, sa kanyang self-righteousness, sa kanyang legalistic attitude, na mas dapat, no, ay ang mga taong to deserve nila na parusahan kasi makasalanan sila. No? Tinuro niya yun, yung mga taong yun. Lord, no, sinabi niya pa nga, Lord, patayin mo na lang ako. No, ayaw kong makita na ang mga taong ito ay iyong nililigtas. Look at that heart. How self-righteous it is. How pride has already consumed his heart. No? Pero mabait pa rin sa kanya ang Panginoon. Nang sinabi niya yun, sabi niya, in verse 1 no, of chapter 4, sinabi niya sa Panginoon na ito na nga bang sinasabi ko eh. Kasi hindi na tinuloy ng Panginoon ang kanyang pag-destroy sa bayan ng Nineveh. No, kaya nagreklamo siya. Ito na nga sinasabi mo ko eh. Kaya nga ako ay lumayas na kaagad eh. Kasi alam ko, you are a compassionate and loving God. And you are a relenting God if people will repent. Kaya ayoko nga sana pumunta dyan eh. Para hindi na sila mag-repent. Wow! Oh my God! Grabe yung puso, no? Grabe ka self-righteous. Ako lang maliligtas, huwag nyo nang iligtas yan. Diba? Ganun ang puso ni Jonas. Pero alam niyo, mabait pa rin sa kanya ang Panginoon. Kasi ang ginawa ni Jonas, hindi siya umalis doon sa Nineveh. Sabi niya, gusto ko ay makita kung paano mo i-destroy ang makasalanang bayan na ito. No? Pero nagsisi na eh. Di ba? Nagsisi na ang Nineveh. No? Tapos, nung siya po ay nasa parang, siguro nagmumuni-muni siya, nakasimangot, no? Nagtatampo sa Panginoon. No? Ang ginawa ng Diyos, alam nyo, nagpatubo ng halaman upang hindi siya mainitan. Upang siya maging comfortable. Grabe ang pagmamahal ng Diyos. Even, no? To the worst of sinners. Even to the heart na sobrang rebellious. So nagpasalamat siya, natuwa siya. Nakita ng Diyos yung kanyang ngiti. Pero sabi ng Diyos, testingan ko nga ito, kung talagang totoo. During the night, nagpadala ang Diyos ng mga uod, ng mga tagasira ng halaman. Nasira nga yung mga halaman. Siyempre, sa umaga, mainit na naman, o di mainit na naman ang ulo ng inyong propeta. Mainit na naman ang ulo niya. Galit na galit siya. At ito po ang sinabi ng Panginoon. This is the last verse of Jonah. At napakaganda. Sabi diyan, then the Lord said, you feel sorry about the plant, though you did nothing to put it there. It came quickly and died quickly. But Nineveh has more than 120,000 people living in spiritual darkness. Para sinasabi ng Panginoon, and you don't care? Diba? Not to mention all the animals.
No, shouldn't I feel sorry for such a great city? Di ba? No, minsan ganun tayo eh. We even care for things na wala mga buhay. Di ba? Than caring for people who has life. Amen? No? Minsan pinagpapalit natin yung mga bagay sa ating mga relasyon na magagandang mga relasyon dahil sa mga bagay na ang lahat ng ito ay hindi naman natin madadala sa kabilang buhay. Amen po ba? Wow. No, how do we see people who are in need? No? How do we see people na struggling in their sins? No, do we feel that we are more righteous than them? No. Sabi ng Panginoon sa Ephesians 2:8-9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is a gift of God, not a result of works, so that no one can boast." Ngayon, sinabi mo ligtas ka. Hindi yan dahil mabait ka. Niligtas ka dahil mabait talaga ang Diyos. Amen? Hindi yan dahil sa iyong gawa. No? Hindi tayo niligtas dahil sa ating mga gawa. Ito ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. It is because of His unstoppable grace and love. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, I want to end in this. No? Sabi dyan sa Titus 3:1-5, para ito sa ating lahat. No? Remind them to be submissive to the rulers and authorities. To be rulers and authorities are blessed by the Lord. No? Kasi kung ang mga presidente natin, yung mga mayors natin, ay hindi kinasya ng Panginoon, hindi yan sila mananalo. Naniwala ba kayo doon? Kaya ang Panginoon din ang naghihirang sa kanila. No? Kaya naman, dapat nirespeto natin ang ating mga authorities. No? Not only in the government, but also in our homes, mga anak. Sino ba authorities sa homes natin? Yung ating mga magulang. Amen? Dapat we respect, we submit, to be obedient, to be ready for every good work, to speak evil of no one. Please, to speak evil of no one. Huwag na tayo magbato ng hindi maganda sa ating kapwa. Kasi hindi mo siya kilala. No? Ang tulay lang nakakilala sa kanya ay ang Panginoon. You have no right to say to a person that he is dumb. No? Na wala siyang kwenta. Kasi hindi mo siya kilala. Even your wife, even your husband, hindi mo pwede sabihin na wala siyang kwenta. Hindi mo alam ang kaloob-looban niyan. Hindi mo alam kung ano mga struggle ng kanyang puso at ang kanyang isipan. Amen! To avoid quarreling and to be gentle and to show perfect courtesy toward all people. Ito po, for we ourselves were once foolish. Hello? No? Minsan, ganun tayo mag-judge, lalo sa mga hindi mananampalataya. Pero siguro kung hindi natin nakilala ang Diyos, baka mas masahol pa tayo sa kanila. Salamat na lang sa unstoppable na biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Sabi diyan, for we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and the loving kindness of God, our Savior, appeared, He saves us, not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Palakpakan po natin ang ating Diyos. He is unstoppable. Amen? Make no mistake of that. Hindi siya napapagod sa pagmamahal sa iyo, kapatid. Hindi siya napapagod sa pagpapatawad sa iyo, kapatid. Have you observed? You are saying the same plea sa Panginoon. Ito ka na naman, Lord, pasensya na po. Lord, pasensya. Ganun pa rin. Araw-araw, hindi nagsasawa ang Panginoon sa pagpapatawad sa iyo. Kaya naman, kapatid, hear yourself. Ikaw na dapat ang magsawa. No?
sa pagbigay ng pasakit sa Diyos. Amen? No? Dapat ay lagi nating isipin that the grace of God is not a permission to sin. It is a power to say no to sin. Sabi nga, we are now in the best covenant because we are not anymore under the law, but we are now under grace. But this should not be our license to sin, no, but to master sin. Amen? Dapat tayo po ay maging mataas lagi sa kasalanan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos na ating sinasamba. Again, He is unstoppable. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah. 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 Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, Panginoon. Sa iyong biyayang sukdulan, Panginoon, at walang katulad, O God. Salamat sa iyong nakadipang mga kamay, Panginoon, who is always open, Panginoon, na kami ay tanggapin, Panginoon, every time we come to you, O God. Thank you, Lord, na sagana at sapat, O Diyos, ang iyong pagmamahal at biyaya, Panginoon. O hal, kaya naman kapatid, perhaps nasa kalagayan ka ngayon na feeling mo ay nalayo ka sa Diyos. Katulad ni Jonas, tumakas sa Panginoon. Iba ang gusto ng Panginoon na papuntahan sa iyo, pero you keep on going to the other side. You know what? God is gracious at gusto niyang bumalik ka sa tamang daan. Hallelujah. Maybe you have a problem with relationship right now. At parang hindi mo pa kayang magpatawa dahil mas malaki pa ang nilagay mong puwang sa pain sa iyong puso than puwang sa pagmamahal. Puwang sa galit than puwang sa pagpapatawad. You know, God can change you tonight. God can change your situation tonight. Maybe you are like Jonah na para sa panahon ngayon parang nasa loob ka ng tiyan ng isda. O nasa ilalim ka ng dagat na lubog na lubog na. Wow. Please, be reminded that Jonas was rescued. Hindi siya nanatili doon. Nagpadala ang Diyos ng kaligtasan at siya ay niligtas ng Panginoon. Kaya ngayon, anuman ang iyong kalagayan, kapatid, just believe in the relentless love, unstoppable love, and grace of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng hindi natin kaya. Ano man mayroon kang problema ngayon, kapatid, huwag ka nang magtira. Isuko mo na yan sa Panginoon. Hindi mo kaya yan. Hallelujah. You need God. You need His guidance. You need His grace. You need His love. You need His power. You need His healing. You need His deliverance. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na sa panahon ngayon, maybe you are in your darkest moment, but God can lift you up from that pit and save you and rescue you. Hallelujah. 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 Tonight, as we sing this song, Sukdulang Biyaya, dami natin ang presensya ng Panginoon. Dami natin yung pag-ibig ng Diyos. And if you are being called by the Lord to go to His altar tonight, no, you are free. Parangalan natin ang Diyos
sa kanyang altar of grace tonight. Hallelujah. I don't know kung anong character ang makakarelate ka sa istorya ni Jonas. Maybe you are like Jonas na matigas ang ulo, judgmental. Hallelujah. You feel like you are more righteous than others. Or maybe you are like the Ninevians na nasadlak sa kasalanan. Pero God is waiting for you in His grace altar, and in His altar of grace. He wants to talk to you. He wants to deal with you tonight. Hallelujah. Just don't harden your heart. Just come to His altar because God is knocking right now at your door. Buksan natin ang Panginoon at let Him enter our hearts. Hallelujah. Sabi nga niya sa Matthew, come all of you who are heavily laden and He will give you rest. Hallelujah. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.